ako si Jojo. Lumaki ako sa piling ng aking lola. Hindi ko na inabutan ang aking ina. Namatay siya nang isilang ako. Ang aking ama, ayon sa mga kapitbahay, ay umalis makalipas ang ilang buwan. Naghahanap ng ibang buhay, hindi na bumalik. Sa Camarines Sur, sa isang maliit at halos limot na baryo. Doon umiikot ang mundo ko. Walang mall, walang sinehan, may ilog, palayan at mga kwentong hindi dapat pinapaniwalaan. Ayon sa matatanda, pero paulit-ulit pa ring ikinukwento. Bata pa lang ako, matatakutin na ako. Hanggang ngayon, 25 taong gulang na ako. Dala ko pa rin iyon. Hindi ako takot sa multo dahil nakita ko sila. Takot ako dahil sinabi sa akin na nariyan sila. Tuwing gabi, bago matulog, ikinukwento ng lola ko ang tungkol sa mga tikbalang na nanliligaw sa mga naliligaw na lalaki, mga maligno sa punong balete at mga aswang na marunong magpanggap na tao. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya, basa na ang salawal ko sa ihi at nanginginig ako sa ilalim ng kumot. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako nagsasalita. Basta nakapikit lang, umaasang makatulog agad. Lumaki akong ganoon. At kung may isang bagay lang na naglakas loob akong gawin sa buhay, iyon ay ang magkaroon ng kaibigan. Si Benjo. Nagkakilala kami sa eskwela. Siya ang kabaligtaran ko. Palatawa, palaban at walang takot sa kahit anong kwento ng lola ko. Kapag sinasabi kong may narinig akong kakaiba sa gabi, tatawa lang siya. Baka pusa lang yan, Jojo. O baka sarili mong taan, biro niya. Isang hapon, niyaya niya akong maligo sa ilog. Mainit ang araw. Tahimik ang baryo. Walang klase kinabukasan. Sumama ako. Tahimik ang paligid. Walang masyadong tao. Ang ilog ay malinaw, mabagal ang agos. Hubad ang paa namin habang naglalakad sa mababaw na bahagi. Nagbibiro si Benjo habang lumalangoy. Pag nakita mo girlfriend ko boy, baka maglalaway ka, sabi niya. Ang puti ng legs tapos ang laki pa ng ugali. Napailing ako. Sa yabang mo, siguradong katang-isip lang yan na. Tumawa siya. Habang nagtatampisaw kami, may dumating na 2 dalaga. Hindi ko napansin kung saan sila galing. Basta nandoon na lang sila. Nakatayo sa may bato. Mahinhin ang galaw. Pareho silang nakaputi. Basa ang buhok. Parang galing na rin sa ilog. Hindi sila maingay. Hindi rin kami pinansin agad. Uy, bulong ni Benyo. May naligaw. Nilapitan nila ang mababaw na bahagi at dahan-dahang lumusong. Walang halakhak. Walang sigawan. Parang sanay sa katahimikan. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Pero bigla akong nagbiro sa isa. Kung ang ilog ay river, pwede ba kitang mahalin forever? Tahimik siya sandali. Tapos tumawa. Mahina lang. Pati ang kasama niya. Ang yabang mo, sabi ni Benjo. Tatakot ka nga sa aswang eh. Biglang lumakas ang tawa ng 2 dalaga. Hindi ko maipaliwanag. Parang sabay silang natawa, parang may hangin na nawala sa paligid. Namula ang mukha ko sa hiya. Kahit aswang, kung ganyan kaganda, ipaglalaban ko. Bigla akong nasabi. Halos di ko alam kung bakit. Biglang tumahimik ang lahat. Ang isa sa kanila, yung kinausap ko, ay tumitig sa akin. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin galit. Parang may sinusukat. Parang may desisyong ginagawa. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang simula. Nagkita kami ulit kinabukasan. At kinabukasan pa. Ang pangalan niya ay Nora. Hindi siya madaldal. Pero kapag nagsalita, direkta. Hindi siya nagtatanong tungkol sa pamilya ko. Hindi rin niya kinuwento agad ang kanya. Tahimik lang siyang kasama. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako natakot sa katahimikan. Naging kami makalipas ang ilang linggo. Hindi ko alam kung paano ko siya napapayag. Hindi rin niya ipinaliwanag. Basta isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang palad niya. Hindi ko binawi.
May mga bagay lang na napansin ko kalaunan. Hindi siya kumakain ng sabay sa akin. Madalas, sa gabi lang siya lumalabas. At tuwing tinatanong ko siya tungkol sa pamilya niya, palagi niyang sinasabing, malayo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, nagsalita siya. Jojo, sabi niya, may mga bagay na hindi mo dapat mahalin. Tumawa ako, pilit. Huli na, hindi siya tumawa. Isang gabi, pauwi ako nang marinig ko ang usapan sa likod ng lumang kubo malapit sa ilog. Mga boses, pamilyar ang isa. Nag-uusap sila tungkol sa magkarelasyon na aswang daw ang isa at ang lalaki ay tao. Hindi papayag ang angkan. Sambit pa ng isa. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumakbo. Umuwi lang ako. Tahimik. Nanginginig. Aswang. Ang babaeng minahal ko ay aswang. Hindi ko alam kung anong mas kinatakutan ko. Ang katotohanan o ang sarili kong nararamdaman. Kinabukasan, hinarap ko siya. Totoo ba? Tanong ko. Hindi siya nag-deny. Tumango lang siya. Natakot ako. Oo, pero hindi ako umalis. Mahal kita, sabi ko. Kahit ano ka pa. Pumikit siya. Parang nasasaktan. Doon nagsimula ang gulo. Hindi nagtagal ang katahimikan matapos kong malaman ang katotohanan. Isang gabi, habang nasa bahay ako ni Lola, tumahol ang mga aso. Hindi yung karaniwang tahol, sunod-sunod, galit at may takot. Tumayo ang balahibo ko. Jojo, sabi ng lola ko mula sa kusina. Pumasok ka sa kwarto. Isara mo ang pinto. Hindi ako gumalaw. May naririnig akong mga yabag sa labas. Marami, hindi mabigat. Parang sabay-sabay na umiikot sa bahay. Biglang kumalabog ang bintana. Tumakbo ako papunta sa likod ng bahay. Doon ko nakita si Nora. Sumama ka sa akin, bulong niya. Ngayon na. Hindi ako nagtanong. Hindi ko na rin tinanong kung paano niya alam. Tumakbo kami papunta sa ilog. Doon na namin nadatnan si Benjo. May hawak siyang itak. Nanginginig ang kamay pero hindi siya umatras. Alam ko na, sabi niya sa akin. Kanina pa sila sumusunod. Lumabas sila mula sa mga puno, isa-isa. Hindi sila mukhang halimaw, mukha silang tao. Pero iba ang galaw, iba ang tingin. Nilabag mo ang batas, sabi ng isang matandang babae kay Nora. Pinili mo ang tao, lumapit sila. Doon ako't napakandong kay Nora. Hindi ko napigilan, takot na takot ako. Nanginginig, nangingilid ang luha. Hinawakan niya ang ulo ko. Jojo, sabi niya. Mahina pero buo, kung tatakbo ka ngayon, hindi kita masisisi. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako tumakbo. Tumayo ako. Hindi ko kayo kilala, sabi ko. Pero hindi niyo siya kukunin. Sumugod sila. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang mga sumunod. Parang gumalaw ang katawan ko bago ang isip ko. Sumigaw si Benjo. May bumagsak. May dugo. May anyong nagbago sa harap ko. Mahahabang kuko, mga matang hindi na tao. Sumigaw si Nora. Hindi sa takot, sa galit. Lumaban siya para sa amin. Hindi ko na maalala kung gaano katagal ang laban. Ang alam ko lang, natapos ito sa katahimikan. Walang natira kundi mga bakas sa putik at ang huni ng mga kuliglig. Nakatayo pa rin kami. Buhay. Umalis si Nora sa angkan niya. Hindi na rin sila bumalik. Hindi ko alam kung tuluyan silang nawala o pinili lang kaming hayaan. Hindi ko na rin hiniling na malaman. Ilang buwan ang lumipas. Hindi ako naging matapang. Natatakot pa rin ako sa dilim. Natatakot pa rin ako sa mga kwento ng lola ko. Pero may isang bagay na nagbago. Kapag natatakot ako, may hinahawakan na akong kamay. Nagpakasal kami ni Nora sa tahimik na seremonya. Si Lola at si Benjo lang ang saksi. Bago kami humalik, bumulong ako. Mahal kita, sabi ko. Tumatawa kahit aswang ka. Ngumiti siya. Hinalikan ako sa labi. At sa unang pagkakataon, natawa rin ako sa sarili kong takot. Isang malaking shoutout sa ating mga taga-subaybay. Maria Lourdes from Tandag City, Surigao del Sur.
kay Miss Kylie Plazo sa D&D Band, kay Jessica Villasor from Bacolod City, at kay Tita Sarino na walang sawang sumusuporta.